Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi lang niya, oh my G. Oh my God. Natutuwa siya o nasyak. Isinare niya ang post ng Archipelago Analytics. Ito, nag-conduct ng survey. Nandito yung nangunguna, top 12 sa senatorial preference sa 2020 election. Pasok na pasok si Attorney Guanzon sa Magic 12, nangunguna naman si Mayor Baste. Oh. Tay, Duterte, Baste Duterte, 47%, Rapi Tulfo, 47%, Vico Soto, 47%. Tay silang tatlo. So, tatlo na yan. Pang-apat at pang-lima, pang-anim, tay din. Tatlo. At 42%. Robin Padilla, Loren Legarda at Lenny Robredo. So, anim na. Tay din. Pang-pito, pang-walo si Alan Peter Cayetano at Pulong Duterte at 39% each. Pati si Escudero pala, Francis Escudero, tay silang tatlo at 39%. So, siyam na yan. 39. Next, 34% tay. Mark Villar, 32%. JB Ercito, 34%. Guanzon Rowena, Independent, 34%. Juan Edgardo Angara, 34%. Yan. So, pasok. Pasok na si, ka-announce pa lang yan ni Attorney Guanzon. And I believe, as time goes on, pag nangampanya na yan, lalong aangat ang kanyang rating. So, congratulations po. Karamihan dito, mga pro-Duterte or mga independent, hindi, tingnan natin Duterte, Baste, si Robin Padilla, Loren Legarda, pro-Duterte yan, or independent. Si Paulo Duterte, Francis Escudero, Mark Villar, JB Ercito, Rowena Guanzon. It's either pro-Duterte or independent minded. Hindi nakokontrol ng Malacanang. Ang aliado lang ng Malacanang, yan si Rapi Tulfo. Si Vico Soto, independent din yan. Independent. So, ang klaro lang na makamarko, sino lang? Hello? Walang makamarkos. Malayo. Mga kandidato ng Marcos. Okay, so, malayo-layo pa naman ang 2028 election, kailang mainit na usapin na ito. At ang talagang sentro ng labanan, itong si VP Sara na pilit nilang tinatanggal through impeachment. May April 14, yung next hearing. So, sinasabi nila na takot daw sa responsibilidad o takot daw humarap sa accountability ni VP Sara. Sinasabi nila, meaning nila, yung mga anti-Duterte forces na bloodbath si VP Sara, takot naman siyang umarap. Sabi naman ng abogado ni VP Sara, magaling magsalita itong si Attorney Michael Poa. Ang ganda yung paliwanag niya. Hindi pa naman trial ang Kamara, House of Representatives, Committee on Justice. Hindi pa yan ang hindi yan ang trial. Wala kaming tiwala dyan. Kaya hindi kami mag-participate. Kaya hindi mag-appear si VP Sara.
Hinahamon ko, sabi niya, ang Kamara, iakyat nyo na sa Senado. Dahil sa Senado, yun ang bloodbath, yun ang trial. Doon, handa kaming humarap. Bakit ayaw pang iakyat? Ito, trial by publicity ang ginagawa nila. Gusto nilang sirain ng gusto si BP Sara. Kailang, do your best. Kasi ang taong bayan ngayon, itong age of social media, marunong nang manimbang. Hindi lahat ng sinasabi ay pinapaniwalaan. Sa dami ng impormasyon na pumapasok sa netizen, napapanood niya. Guided ang desisyon ng mga netizens ngayon. Kaya, tingnan nyo, hindi po nagbabago ang numero ni BP Sara. Maintain yung kanya. Siya pa rin ang pinaka most trusted government leader ngayon. Malayong malayo si Pangulong Marcos. Negative 9% na ang net trust rating ni Pangulo. Samantalang si BP Sara 28 positive 28%. Ibig sabihin, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. So, salamat at payag na si Attorney Guanzon. Ang susuportahan niyang Presidente BP Sara. Kahit kakandidato pa si Leni Robredo, ulahin na. It's late. I have committed my support to BP Sara. Sabi niya. So, tama yung ano niya na independent lang siya, hindi siya sasama sa partido ni BP Sara. Kasi, being an independent, makakakuha pa siya ng boto sa mga kakamping. Kasi maraming kakamping na mga responsible voters na hindi sila bulag na kung sino ang nakakatulong sa taong bayan, yung may prinsipyo paninindigan, kung sino yung mga galit sa korupsyon, bobotohan nila si Attorney Roy Guanzon kasi ang plataforma niya anti-corruption. Nag-warning na siya kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos. Papanagutin ko kayo pag nanalo ako sa 2028. Wow, nakakatuwa na may mga ganyan na pag manalo si Attorney Guanzon, meron ng katimbang ni Senator Marcoleta sa Senado laban sa korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga no gyero. So, nung balay. Nanay. Sino? Dako ko gid salamat kinatagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si nanay o gyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo oh, suloy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So, karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So, pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So, aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So, unsa din yung panginabuhian ay? Lagot mo. So, mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So, pila imong edad nay? Sa 68 na. So, senior na di ay kanay. Napakay ba nanay? Naa. Na kay anak? Naa. So, pila ka buki mong anak nay? Isara. So, isa ra imong anak. Ay, so, si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So, dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop. So, nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So, dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og gyero si nanay. Sige, nay, salamat pod.